Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Meron po tayong initial update patungkol po sa ating minomonitor na bagong bagyo or tropical depression na merong local name na Neneng. Yung low pressure area sa may Philippine Sea sa loob ng ating area of responsibility ay na-develop na bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. At huling namataan, itong si Tropical Depression Neneng at 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Bagyong Neneng na po ang pangatlong bagyo for the month of August at pang-14 naman po for 2026. May taglay na hangin ang Bagyong Neneng na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kph. Base sa ating latest satellite animation, wala pang direktang epekto ang nasabing bagyo, subalit asahan yung unti-unting paghila nito ng southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala pa rin po ng mga pamisa-misang malalakas na ulan sa susunod po na 2 araw habang binabagtas itong si Bagyong Neneng ang northern Philippine Sea. Samantala, patuloy din nating minomonitor ang isa pang low pressure area sa labas pa rin ng ating PAR. Huling namataan nito at 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan at base pa rin po sa analysis natin, mataas ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression din kagaya nitong si Bagyong Neneng sa susunod na 24 oras. Kung nakikita nating movement nitong low pressure area within 24 hours, mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. So ibig sabihin, kahit ito man ay maging bagyo, maliit ang tsansa na magkakaroon agad tayo ng ikalawa or pang-apat pa na bagyo for the month of August anytime dahil kikilos ito towards southern portion of China. At wala rin direktang epekto itong LPA sa alimang panig ng ating bansa. Again, yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dahil pa rin po sa hanging habagat. Base sa unang forecast track po ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Neneng, ang general movement nito sa susunod po na 2 araw ay northwestward or pahilagang kanluran simula dito sa may northern Philippine Sea. So ibig sabihin, maliit ang tsansa na ito ay magla-landfall or tatama sa ating kalupaan given nga itong medyo makipot po na kanyang cone of probability, bahagyang aangat or bahagyang bababa yung kanyang sentro dun sa ating mga susunod po na issuances. Posible itong dumikit or maglandfall dito po sa may Ryukyu Islands sa Okinawa, Japan, Thursday ng madaling araw at pagsapit po ng tanghali or hapon, maring naglalandfall na po itong si Bagyong Neneng sa may northern portion of Taiwan kung saan may tsansa na maging low pressure area na lamang ito at hindi na tuluyang panlalakas sa mga susunod po na araw. Nakikita natin, based din sa ating latest track, nasa hanggang 380 kilometers po yung kanyang radius, yung pinakamalawak niya, at yung pinakamakipot naman is around 200 kilometers, no? So, ibig sabihin, the moment na lumapit ng bahagya pa itong si Bagyong Neneng sa ating kalupaan, ay maaaring mahagip po yung outer rain bands itong Batanes and Babuyan Group of Islands sa mga pabugso-bugsong hangin at misang malalakas na mga pag-uulan. Pero inulit natin yung direct effect naman dito sa may mainland Luzon, including Metro Manila, hindi po natin nakikita habang binabagtas ng bagyo ang Northern Philippine Sea. Para naman sa mararamdamang hangin natin sa susunod araw, yung southwest monsoon, meron pong main effect no, regarding dito sa mga nararamdaman nating pabugso-bugsong hangin hanggang sa araw po ng Thursday at yung sa periphery po ni Neneng, lalo na dito sa may extreme northern Luzon. So most of the country, possible po yung pabugso-bugsong hangin. Pagsapit bukas at sa araw po ng Thursday, malaking bahagi ng Luzon and Visayas, meron din mga gusty conditions. Ganyan din sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, at Davao Region. Meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Meron tayong red warning over Occidental Mindoro, gayon din po ang Calamian Islands at Batangas. Ibig sabihin, torrential rains o lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan ng mararamdaman sa susunod na 3 oras. Meron naman tayong orange warning sa malaking bahagi po ng Zambales, gayon din ng Bataan, dito rin sa may western portion ng Pampanga, sa bahagi or timog na bahagi ng Cavite, natitirang bahagi ng Batangas, at itong Oriental Mindoro, meron pong intense rains or napakalakas na ulan sa susunod na 3 oras. At meron namang yellow warning pa rin over Metro Manila, ganyan din ang southern portion of Bulacan, ilang bahagi pa ng Pampanga, western portion ng Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, hanggang dito po sa hilagang bahagi ng Cavite, malaking bahagi ng
Laguna at western portion pa ng Quezon Province. So ibig sabihin, heavy rains or malalakas na ulan pa rin po posible sa susunod na 2 hanggang 3 oras dun sa mga nabanggit natin na lugar. Laging tumutok sa ating updates regarding dito sa heavy rainfall warning. Para naman sa mararamdaman nating mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw, kakaiba po ito dun sa tinatawag natin kanina na heavy rainfall warning. Ito naman yung weather advisory. Yung kanina, real-time warning na sumasagot sa mga tanong kung posible ba magkaroon pa ng mga malalakas na ulan sa mga susunod na oras. Ito po nakikita natin within a 24-hour period, posibleng umabot pa rin sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga babagsak na ulan. So hanggang bukas po ng hapon, dito po sa may Zambales, sa may Bataan, ganyan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa may Oriental Mindoro, especially overnight, posible po yung umabot sa hanggang 200 millimeters. So para ma-visualize po natin kung dito sa Metro Manila kahapon, umabot po ng 240 millimeters yung 24-hour na mga pag-ulan. So more or less, halos ganun po yung posible bumagsak na ulan dito sa mga nabanggit natin na probinsya. Habang pagsapit naman, sa ibang lugar pa dito sa Luzon, meron namang nasa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang pa rin dyan ang Antique, gayon din ang Laguna, Rizal and Metro Manila, possible po ang paminsan-minsang malakas na ulan. Gayon din sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, paakyat ng Pangasinan, Benguet, La Union, hanggang dito sa may Ilocos Sur and Abra, may mga delikadong ulan pa rin po na aabot ng hanggang 100 millimeters. Other areas, pagsapit po bukas, may mga kalat-kalat na ulan din and thunderstorms. Generally, mga light to moderate rains po ito. Over the rest of Luzon, yung mga hindi natin nabagit na lugar dito sa Luzon, ngayon din sa natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao, asahan pa rin po ang fair weather conditions at yung mainit at tuyong panahon for most of the day at maliit lamang ang chance ng mga isolated thunderstorms. Yung heat indices sa maraming mga syudad, posible pa rin umabot sa delikadong antas na 42 degrees or higit pa. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang Thursday afternoon, ito yung time kung saan lumalapit ang bagyo sa may Okinawa, Japan, na dito rin sa may Northern Taiwan. So habang nandun po ang bagyo, meron pa rin tayong habagat na siya magdadala pa rin ng mga delikadong ulan dito sa may parting La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pababa po ng Bataan at Occidental Mindoro kung saan nasa 100 to 200 millimeters ang posibleng 24 hours na rainfall. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging yung mga hindi na gaano binabaha. No, posible po kayong makaranas ng mga flooding. Dito rin sa mga malapit po sa mga ilog, posible yung pag-apaw po nito. At sa mga kabundukan naman po, nakatira sa mga mountainous areas, posible ang pagbuho ng lupa. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula po bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon sa may Ilocos Sur, Abra, dito pa rin po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Oriental Mindoro. Delikado pa rin po ang mga pag-ulan, pabugso-bugso pa rin sa susunod pa or after the next 24 hours. Whereas the rest of Northern Luzon, ngayon din ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon and Laguna, meron pa rin paminsan-minsan na mga light to moderate rains. Yan po ay dahil din sa southwest monsoon. And yung mga hindi natin nabanggit na lugar, dito sa may Bicol, sa may southern parts ng Mimaropa, Visayas and Mindanao, fair or bahagyang maulap at madalas maaraw ang panahon pagsapit po ng Thursday. At pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, meron pa rin mga delikadong ulan pero kung mapapansin po nila, mas kakaunti na yung mga lugar at mas kakaunti na rin yung mga posibleng maramdaman na mga pag-ulan. So meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. The moment na nandun na sa may parting Taiwan or Northern Taiwan itong potential na low pressure area na lamang na si Bagyong Neneng, ay meron pa rin tayong mga delikadong ulan sa Ilocos Norte or basically the entire Ilocos region, ganyan din ang Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paminsan-minsan pa rin po may malalakas na mga pag-ulan. Habang sa araw ng Friday, that's August 21, possible pa rin po yung scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ganyan sa mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Cavite, at Batangas. So make sure na kung lalabas po ng bahay sa araw po ng Friday, magbawan pa rin po ng payong or kapote, just to be sure. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas pa sa ngayon or maybe in the next two days po, no, regarding po sa gale warning or yung mga delikadong alon.
However, given po na meron pa rin tayong malakas na southwest monsoon, posible pa rin ang maalon na karagatan dito sa may western seaboards nga ng Luzon hanggang 3 meters po, lalo na kapag malalakas ang mga hangin at ulan doon. Delikado ito for our small sea vessels. Mataas din ang mga pag-alon dito po sa baybayin ng Mimaropa, ilalim na bahagi ng Quezon and Bicol region, hanggang dito sa may Eastern Mindanao, posible ring umabot sa 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas ng mga pag-alon. At yung mga hindi natin nabanggit, within the next 12 hours, nasa 0.5 hanggang 1 metro lamang ang taas ng mga pag-alon, maliban pa rin sa mga thunderstorms.